Hello mga kapatid, magandang umaga po. Kumusta na po kayo? At sana po nasa mabuting kalagayan po kayo. At ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo maghari nawa sa puso at damdamin natin mga kapatid. So, kumusta po? Tingnan. Mic test. So, malakas ba yung natin? Una na siya ko sa Meron babae. tayong bigyan ng komentaryo sa araw na ito mga kapatid. Si Rocky Abito nanood sa atin. Salamat po. Babasahin muna natin yung salita ng Diyos sa Ebanghelyo sa araw na ito. Maganda po at pinupost natin yung reflection ng mga church fathers natin. A reading of the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, Lord. When Jesus entered Capernaum, a centurion approached him and appealed to him, saying, Lord, my servant is lying at home, paralyzed, suffering dreadfully. He said to him, I will come and cure him. The centurion said in reply, Lord, I am not worthy to have you enter under my roof. Only say the word, and my servant will be healed. For I too am a man subject to authority, with soldiers subject to me. And I say to one, go, and he goes. And to another, go, and he goes. And to another, come here, and comes. And to my slave, do this, and he does it. And Jesus heard this. He was amazed, and said to those following him, Amen. I say to you, in no one in Israel have I found such faith. I say to you, many will come from the east and the west, and will recline with Abraham, Isaac, and Jacob at the banquet in the kingdom of heaven. But the children of God, the kingdom will be driven out into the outer darkness, where there will be wailing and grinding of teeth. And Jesus said to the centurion, you may go, as you have believed, let it be done for you. At that very hour, his servant was healed. Wow. Jesus entered the house of Peter and saw his mother-in-law lying in bed with a fever. He touched her hand. The fever left her, and she rose and waited on him. When it was evening, they brought him many who were possessed by demons, and he drove out the spirits by a word and cured all the sick, to fulfill what has been said by prophet Isaiah. He took away our infirmities and bore our diseases. The gospel of the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. So ngayon mga kapatid, meron akong i-share sa inyo. Ito po. Yung nanay ni Rene, no, ay merong kakaibang dasal, no. Sabi sa kanila, no, na ng limbaw, tumindig yung balahibo namin, Father. So, anong masasabi natin dito? Pero ipakita ko sa inyo ngayon. Itong nanay ni Rene Bobet Baterbonia.
So ito yung makita natin sa ipakita ko sa inyo. Iya! Nga para makabot ko kung ano nga na tinuod ang kamatayon mo. Kontento na ako. Nabasahin na ng tinuod niya. Kontento na ako. Salamat sa tanan. Tanan member nila. Giga sa coaching staff. Mga member. Tanan na. Kayo mga ito gamitan sa sila mo ito kakala mo tinod. 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 Tinod na. Inghatong nila So, iya! Nga para makabot yun po yung kung ano nga nagtinood ang kamatayon mo. Kontento na ako. Nabasahin na ng tinood niya. So, ito po yung mga kapatid na video. And ano po ba itong kahulugan nito? Pero when nakikinig ako sa nanay niya, ito po ay makita natin na gusto niya ng katotohanan. Gusto niya na manaig yung hustisya. Hindi po ito curse, no? So, huwag mo silang patutulugin hanggat sila'y humingi ng tawad. Di ba? Huwag niyo silang patutulugin hanggat hindi sila humingi ng tawad. Hindi ito simpleng salita na galit. No? Ito ay sigaw ng isang ina na dinurog ang puso sa pagkawala ng kanyang anak. At ito po ay sigaw ng hustisya po. No? Ang gusto lang ng nanay na malaman niya yung katotohanan dahil hindi niya gusto na ito din ang mangyari sa iba. Baka merong tinatawag na initiation na nangyari dahil bago din isa yan sa mga tinitingnan na yon na anggulo na sobraan siguro yung initiation at merong mga pasa at meron ding mga kung totoo yun na merong bali na mga buto ni Rene Baterbonia. So, ang sigaw niya ay hustisya mga kapatid dahil kailangan natin ng hustisya Kailangan natin ng hustisya, hindi pwede na puro lang ihiwalay natin ang hustisya sa pag-ibig. Sabi ni Saint Catherine of Siena. So, wala akong nakikita na curse doon. Hindi naman sinasabi niya na mamatay sana sila. Yung curse na yun. No? So, ang narinig ko lang sa sabi ng nanay, gusto ko na malaman ang katotohanan. So, pakinggan natin muli Inghatong nila doon. Iya! Nga para makabot ko kung ano nga nagtinood ang kamatayon So, para makabot ko kung ano mo. ang katotohanan sa kamatayan mo. So, gusto ng nanay na malaman yung katotohanan. Hindi sinabi niya na sana mamatay lahat. Yun po yung curse. Pero dito, gusto niya malaman ng katotohanan. Makita at manaig yung hustisya. Yun ang narinig natin, di ba? Huwag nating dagdagan yung sinasabi niya. At sabi ni Saint Catherine of Siena, mga kapatid, there can be no justice without charity. Ito po wala pong hustisya kung walang pag-ibig. And no charity without justice. Meaning to say, mga kapatid, ang hustisya, nandito po ito sa The Dialogue Treatise on Divine Providence by Saint Catherine of Siena. So, hindi po justice and love are inseparable. True Christian justice is always guided by charity. Yan po, mga kapatid. Yun po yung sabi ni Saint Catherine
of Siena. No? So, justice and charity are inseparable. Because both flow from the very nature of God. Bakit hindi po inseparable po ito? Dahil galing po yan sa the very nature of God eh. Yan po yung nature ng Panginoon, hindi po yan mahiwalay. Who is perfectly just and perfectly loving. So ano ang Diyos? Perfectly just and perfectly loving. Yan po nasabi ni Saint Catherine. Justice without charity becomes harsh, cold, and merely punitive. So, ang ganda ng pagkasabi ni Mother Teresa, no? Merely punitive, no? Ano ba itong punitive? Intended to punish someone for a wrongdoing or offense, no? So, kung justice lang, it become harsh. No? Parang wala na tayong puso. So, yung justice is in line, may ingredient yun na pag-ibig. Charity without justice becomes sentimental, overlooking truth, and failing to protect what is right. So, dito nakikita ko yung sigaw ng nanay, isigaw po yun ng paghahanap ng hustisya. Para yung iba naman na yung mga abuses, kung meron man, sa mga staff or sa committee, sa kanilang mga athlete, ay hindi na po sa iba. Wala na pong mabiktima kung meron man. Dahil under investigation pa hanggang sa ngayon. Christian justice is not motivated by revenge. Ito po kaya nga, yung pagsampa natin ng kaso mga kapatid, ay hindi po yun out of hatred, but out of love of God. Out of love of our country po. Hatred or desire to destroy another person, hindi po maganda yun. Hindi po yun Christian justice, mga kapatid. It seeks to restore right order. No? So, yan po yung intensyon ng mga Kristiyano na naghanap ng hustisya. Protect the dignity of every human person. Defend the innocent. And lead the wrongdoer to repentance. Lead the wrongdoers to repentance. Charity ensures that justice is exercised with mercy, patience, hindi nagbabadali, and sincere desire for conversion. Kaya nga, sa pag-uusad sa kaso natin, sa vote buying, patuloy pa rin yan. Kailangan patuloy din mag-process yung sarili ko that this is exercise with mercy, pasensya, hindi nagbabadali, and a sincere desire for all politicians, for all the people of God to repent and don't sell their vote during election. Yan po yung intention natin. Patuloy. Authentic charity cannot ignore justice. Kung totoo tayong umiibig, hindi natin i-ignore yung hustisya. Mga kapatid. It is not truly loving to tolerate corruption. Loving ba yun? I-tolerate mo rin corruption? Tolerate abuse, oppression, or deception under the guise of kindness. No? So, patuloy natin in-examine yung sarili natin. Love requires defending truth, correcting wrongdoing when necessary, and seeking the common good to excuse evil or remain silent in the face of injustice is not charity but a failure to love both the victim and the offender. So dito mga kapatid, St. Catherine teaches that Christians must imitate Christ, who united perfect justice with perfect mercy. Jesus forgives sinners
with perfect mercy. Yet he also called them to conversion. Go and sin no more. John chapter 8 verse 11. He defended the oppressed, rebuked hypocrisy, and offered his life for the salvation of sinners. In him, justice and charity are perfectly united. Example, a public official is caught accepting bribes. Christian justice requires that the law be applied fairly. So ngayon, ang ginagawa natin mga kapatid, nag-file talaga tayo ng kaso sa mga politiko, pero sad to say, yung kaso natin sa mga politiko ay na-dismiss. Pero patuloy pa rin ngayong November dahil may election, yan din yung panawagan natin. Nagsisimula na tayo at hanggang sa huli. So ito po ay justice and mercy po. Hindi po pwede mercy and mercy lang. Hindi po mas separate ang mercy at ang justice. At yan po yung nangyayari. Yan po yung nakita natin na prayer ng isang yan po yung prayer ng isang nanay, no? Naghahanap po siya ng hustisya. Yun po yung nakita ko sa sa video. Hindi po ito curse. Wala po ako nakikita na curse. Gusto lang niya na kontento na ako. Di ba yung sabi niya, kontento na ako na malalaman ko yung katotohanan. Huwag mo silang patulugin, meaning yung konsensya nila ay mapukaw. Huwag nyo silang patulugin hanggat hindi ko nalalaman yung hustisya, yung katotohanan, pakontento na siya. Dahil din sa kahit masakit, hindi man describe yung sakit na nangyari ni Rene Baterbonia, pero grabe yung tulong ng mga tao at nagbigay din yung Ateneo ng scholarship sa magkapatid. Binibigyan din sila ng kondo. Grabe, no? So, makikita natin mga kapatid, despite sa grabing sakit ng pamilya nila, nakikita natin na grabe yung blessing din. Hindi din sila pinabayaan ng Panginoon. At ang daming mga tao, di ba? Grabe, ang daming mga tao na touch, na move sa buhay. At nakikita ko na grabe yung bait ng batang ito. Dubli yung kabaitan ng batang ito. Nakikita ko sa mga video kung meron siyang aksidente na mabangga, no? Tutulungan talaga niya na makabangon, no? So kita natin na good example itong batang ito, si Rene. Sana po sa mga player, siya yung modelo, no? Natin sa paglalaro, hindi puro rubo na rubo, no? And then very inspiring po ang buhay ni Rene, kahit merong masamang nangyayari sa kanya, yung pagkamatay niya, pero meron ding magandang dulot, no? At merong magandang epekto sa kanyang pamilya po. At ngayon ay free tuition na at may allowance pa, no? Nakita ko yung interview ng nanay at doon na sila manirahan sa Davao ba yun? At gusto niya kasi kasuhan yung mga anak niya. Magtatrabaho din siya doon. Dahil sapat na po yung allowance na binibigay ng Ateneo. Father, nakita ko si Ruben Labajo, o si Bishop Ruben, yung obispo nila doon. Galing po yan sa Cebu. So, makita ninyo, hindi yun basta-basta yung karanasan ng nanay. Hindi ma-describe yun. Kahit nga ako, nakaluha sa sinapit ng batang ito. Malaki sana yung niya,
yung future niya sa basketball dahil MVP siya, no, sa palarong pangbansa. At dahil doon sumikat siya. At yung pagkasikat niya ay makikita natin na simpleng-simple yung kanyang pamumuhay at maraming naantig na puso. So, yun po yung mga taong grabe yung values, no? At kita natin yung mahal na mahal yung nanay niya, no? At mahal na mahal yung tatay niya, no? So, sana po mga kabataan, dobli natin yung pagmamahal natin sa ating mga magulang at sa ating mga kapatid, no? At linisin natin yung mga puso natin, yung mga hidwaan natin sa mga kapatid natin. Let us restore through reconciliation po. So, yun lang po yung maibigay natin. Hindi po yun course. It is a prayer to seek justice, to seek the truth po. Yun po ang prayer ng nanay ni Rene Baterbonia. So, Fighty Maria po, tatak safety with a humble heart. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour for death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, Fighty Maria, tatak safety with a humble heart po. God bless. Si Jesus at si Mama Mary po. Have mercy on Renee's souls and Divine's soul. Mama Mary, pray for their soul, Renee and Divine. No? At console the hearts of their family circle. Amen. God bless po. God bless.